Natutuwa tayo mga kababayan na nung diniscuss ang tungkol sa impeachment case laban kay VP Sara kahapon sa Senado, ay yung nasupalpal mga kababayan. Etong pinagsasabi nitong si Soto. Diba? Kung ano-anong pinagsasabi nito sa media mga kababayan, interview doon, interview dito, paging hanggang sa Senado mga kababayan, wala siyang ibang bukang bibig. Kundi pinagpipilitan talaga niya mga kababayan na mas magaling pa siya sa Korte Suprema dahil nakitaan daw niya ng mga mali ito. At base sa kanyang mga naanalisa mga kababayan, sa kanyang kapiranggot na kukote mga kababayan, ay anya, kaya mali daw ang desisyon na ito ng Korte Suprema dahil kung susundin daw natin ito, wala na tayong mai-impeach na opisyalis ng gobyerno. Wow. Kaya naman mga kababayan, natutuwa tayo sa sagot ni Senator Cayetano. Panoorin niyo po ha. Pinag-aaralan na namin to. Ako, pinag-aaralan ko na. Pinag-aralan na niya mga kababayan ha. Ang kanyang teacher si Miss Tapia. Sinunod natin to. Wala na tayo may impeach. Hindi na natin sila may impeach. Wala na tayo pwedeng ma-impeach. Wala na daw mai-impeach mga kababayan kapag sinunod natin Sa ito. sinasabi niyan, pag sinunod natin to, saksakan na ng hirap mag-impeach. Wala Saksakan ka na lang. na tayo may impeach. Let me start by the accusation that because of this decision, masyado nang mahirap at wala nang Mai-impeach. Makinig ka. Makinig ka, Itbulaga. Tito Soto, One Bull University. School Bukol. So may I ask Senator Marcoleta if he would give me the honor of asking him a few questions and allowing me to interpolate on 2 or 3 Interpolate. topics. The first one is whether or not naging imposible na mag-impeach under this decision. The gentleman may proceed if Senator Marcoleta will so allow it. Imposible na daw mag-impeach mga kababayan tapos yung gusto nila na mag-motion for reconsideration sa unanimous decision, hindi daw imposible. Nasuntok sa buwan. Mga gunggong lang din mga kababayan mag-isip, di ba? Yes, Sabi Mr. ni Soto. President. Mr. President, sabi po nung iba, Hindi iba. Sabi ni Soto. imposible na daw mag-impeach ngayon dahil sa desisyon. I see the decision before you. I approached you last week. You've been studying it. I see your radio program. Mukhang 10 beses mo na nabasa yung desisyon at apparently Si Soto, ewan ko lang kung talagang nabasa lahat niya mga kababayan. O kung nabasa man, naintindihan ba? Mr. Senator, you also listen to criticism. So kung ano rin yung sinasabi ng iba, pinapakinggan mo rin. In your view, may I take note first, Mr. President, that I am glad that the Senator made a distinction na he is for the rights of everyone. He was adopted by PDP and ran with a particular party, but he is not a member of the Duterte bloc. Am I correct there? Technically speaking, Mr. President, I am not a member of the PDP. Hindi naman talaga taga-PDP ito mga kababayan. Itong ginagawang issue ng mga dilaw ngayon, di ba? Ang sabi nila, bumaliktad na daw si Marcoleta. Bumaliktad na. Paano bumaliktad na? In the first place, hindi nga siya PDP. Nagkataon lang mga kababayan na pareho ang mga adhikain ng mga taga-PDP dito kay Marcoleta. But I admit that I was adopted and I ran in unity with some of the parties of the PDP candidates at the The time. point I'm going At sa tingin natin mga kababayan hindi iiwan ni Marcoleta mga kababayan ang mga Duterte. Matuwid ang mga Duterte mga kababayan Di ba sinabukan na ni Marcoleta dati mga kababayan na go with the flow with Tambaluslos? Martin Romualdez, dinipensahan pa niya mga kababayan yung Congress dati. Not so long ago. Bumagsak mga kababayan ang rating ni Marcoleta. No choice siya dati mga kababayan dahil andun siya sa Congress. Mabuti naman mga kababayan at naisipan ni Senator Marcoleta na mag-join sa Senado para makaiwas siya mga kababayan sa grip ni Tambaluslos doon. Ang kasamaan mga kababayan sa Congress, purong-puro. Kaya good job Marcoleta. Andyan ka sa Senado. So, supportahan natin si Senator mga kababayan. Sana nga lang hindi sila magkaano ni Sara at ni PRRD. Like, split ends. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro mga kababayan. at is like, I was a cabinet member in the Duterte administration, but I have not talked to the Vice President. I ran as an independent in 2022, so I speak now as a senator and not as a partisan. Ito rin si Alan Peter Cayetano mga kababayan. Medyo hindi rin sila close ni VP Inday. PRRD lang.
Nagtampo nga itong si Alan Peter, di ba? Dahil yung pumalit sa kanyang speaker is si Velasco, yung among the circle ni VP Sara Duterte. I assume the same, Your Honor. Yes, that Mr. President. you're giving your own personal opinion as Senator Marcoleta, not as a partisan. Of course, I assume that for everyone here, no, regardless of our position. So, Mr. Senator, sa iyong paghimay ng desisyon, sa Paghimay tingin mo ba ng imposible na ngayon mag-impeach ng isang impeachable officer? Hindi. Hindi po, Mr. President. Sundin lang nila ang So tama. naging napakahirap ba mag-impeach ng isang officer? Hindi ko po alam kung bakit mahirap po sa kanila. Mahirap sa kanila mga kababayan dahil pinipilit nila eh. Yung talagang pagsisingle out mga kababayan sa kalaban nila sa politika. Pahihirapan ka talaga kung aabusuhin mo. Magpapa-impeach ka ng walang kasalanan. Kagaya ni VP Sara Duterte mga kababayan. Oh, pahihirapan talaga kayo. Mga ungas na soto. Mr. President, ang importante lang po ilagay lang po sa tamang proseso. Napakasimple po kasi nung kanilang mga tuntunin, iniisip ko, sundin lang yung mga tuntunin. Kaya Ang nga. problema po, isa man sa tuntunin, wala pong sinunod eh. Oh, Soto! May sinunod ba kayo, Soto? And the fact, mga kababayan, na gumamit pa ng pera. Yan yan ang impeachable mga kababayan. Gumamit ka ng perang pagmamay-ari ng gobyerno para makapanghikayat. Blackmail lang akong tutuusin mga kababayan dahil kung hindi ka pipirma, hindi ka mabibigyan ng pondo. Gumamit ng pera mga kababayan para pumirma lang sa impeachment. Wala bang mag-iimbestiga dyan? Ha? Yan ang napakalaking kasalanan. Billions and billions of people's money. Kaya po humirap ng humirap para sa kanila. So, Mr. President, I'm glad you mentioned tamang proseso. I think the way the Supreme Court said it in page 95 of the decision, there is a right way There to is do the a right way thing to do the at right thing. time. The problem, Mr. President, Parang is kanta, no? sinasabi po nung iba, may decision na sa former decisions, meron ng definition ng initiation, and many of us here were not mere spectators there. I mean, Senator Soto, I think, was in the impeachment court, di ba, of Senator Estrada, Senator Laurentu. So nga, no, etong si Soto mga kababayan, no, parang kung kailan tumanda mga kababayan, siya ka naman naging tila isip bata. Senator Kiko Tila was lang ha. still- Hindi natin sinasabing we were isip together bata kay talaga. Senator Corona. Senator Cheese and I and Senator Migs were in the House during the prayer 1/3 to the Senate articles of impeachment, di ba? So, hindi po tayo stranger sa mga pangyayaring ito. Ang punto ko, Strangers. Mr. President, Senator Marcoleta, kung hindi nagsabi ang Supreme Court ng specific na dapat sundin, Yan ang mahirap. interpret na baka naman masyadong mahirap. Kasi hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Apat lang yun eh. Kabilin-bilinan niya. At ang mga apat na yun mga kababayan is naaayon sa due process. Gusto nila shortcut. One Baka vote talaga. naman kahit anong i-file kung gustong protektahan, hindi na siya ma-impeach. Paano na yung accountability? But is it Kasi BBM nga dapat nang pa-impeach mga kababayan, di ba? true, Mr. President, that on page 93 of the decision, the Supreme Court actually narrated what has to be done for a valid impeachment complaint? Yes, Mr. President. Allow me to read. Sige, One, the read. draft article of impeachment or resolution should be accompanied by evidence when made available to members of the House, especially those who are considering its endorsement. Two, the evidence should be sufficient to prove the charges in the articles of impeachment. Yan ang kulang sa kanila mga kababayan. Hindi sufficient yung evidence nila. Dahil, paano nila ipupush yan mga kababayan na ang sabi ni COA, unmodified opinion. Walang anomalya. Three, the draft articles of impeachment and their accompanying evidence should be made available to all members of the House of Representatives. Hindi rin nila ginawa Not yan. only to those who are being considered to endorse. Impeachment is an act of the entire House which requires a qualified minority of only 1/3 of its members to be transmitted to the Senate. However, the House of Representatives is a deliberative assembly where each member should be allowed to represent the views of their constituents. Let me stop there first. Mr. President, may problema ba yung number 1 na yung articles of impeachment kailangan may ebidensya? Wala pong problema doon, Mr. President. Hindi ba ho baliktad? Kung walang ebidensya, may problema.
Tama po. Kasi kung walang ebidensya, ano yon? Tapon mo sa Senate, bahala na si Batman. Oh. So, precisely, Binigyan pa ng trabaho mga kababayan. O, kayo nang bahala magganap. Yan ang gagawin nila mga kababayan. Kahit walang matibay na ebidensya, gusto nilang bigyan ng kung ano-anong mga istorya na naman mga kababayan. Hindi malayo mga kababayan nakabilang dyan sa mga nagsampa ng mga impeachment na yan, ay yung hari mga kababayan ng manufactured evidence trililing. Oh, isa yun. Kaya, yung pinapresent nila, mga basura. tama ang Supreme Court that even if 1/3 endorse or file, dapat may ebidensya na. Let me go to the second part. The evidence should be sufficient to prove the charges in the article of impeachment. Mr. President, tama po ba na iba po yung sufficiency at iba din po yung quality or yung burden of proof, di ba? Opo. So halimbawa po sa piskalya, Hindi yan naiintindihan ni Soto dahil one ball hindi po kailangan sa piskalya beyond reasonable doubt. Probable. Kailangan lang that there is a probable cause that a crime was committed and there is probable cause that the accused committed that crime. Yes, Mr. President. So in the same manner, hindi sinasabi dito sa 2 na kailangan mo ipresenta sa mga congressman lahat ng testimony, lahat ng ebidensya. Ang kailangan lang, if you assume the evidence to be true, it will be enough to convict. Tama po. Because if not, then sayang lang ang oras natin sa Senate. Kung may articles of impeachment ka, walang ebidensya or may ebidensya pero yung ebidensya is not sufficient to prove the charges, either the Senate will be a kangaroo court and convict without evidence or Yan ang we will gusto be nila. wasting our time. So wala rin problema sa number 2, Mr. President. Wala po, Mr. President. Number 3, ang sinasabi lang ng number 3, kahit na pumirma yung 1/3, kailangan ipakita pa rin sa lahat ng Kongreso. Isa po sa hinanakit po yun nung bata ako dahil ako po'y payat nun at hindi katangkaran. Parati akong saling pusa sa basketball, baseball, volleyball dahil hindi po ako ganong kagaling sa sports. Sa Congress ba, hindi ba tamang rule to? Na kahit wala ka sa majority, kahit wala ka sa qualified minority, kapag ka may impeachment, merely being elected as a representative of the district or of the party list, dapat ipakita man lang sa'yo yung articles of impeachment at saka yung Wala nga silang napakita Diretso na pirma. ebidensya. Tama po kayo. Yung ilan nga ang sabi, akala naman snacks ito. Listahan ng mga snacks daw mga Ungas! Wala man lang Snacks po ka dyan. akong nakita sapagkat ako po hindi isinali sa pakakitaan ng... So naiintindihan niyo po kung paano maging saling Hindi ko nga pusa. po alam na meron na po pala. Hindi man lang kami binigyan Kaya nung tinanong ko po Minadali. yung aking mga kasama, kayo pala binigyan. Bigyan nyo nga ako ng kopya. Para nabasa ko. Wala rin. Wala rin kami. Paano nyo pinirmahan? Hindi Hindi nabasa. naman namin binasa nung pinirmahan na. Basta meron lang binigay ng mga signature Number 1 pa, pumirma yung si Charis Bimpenko aka Sandro Marcos, Jake Cyrus. pages. Doon lang kami pumirma. So Well- hindi nyo nabasa? Hindi. God and the world has a way of correcting itself because now I have the privilege of serving the people here, not as a saling pusa. And definitely, Your Honor, as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, is not a saling pusa here in the Senate. In fact, you are an esteemed neophyte with a very powerful committee. So, again, number 3 is just a simple walang saling pusa rule, which is very good. Number 4, respondent have the opportunity to be heard on the draft articles of impeachment. Hindi ko na po babasahin dahil mahaba, pero basically ang sabi ng Supreme Court dito, hindi naman kailangan pumunta doon ang Vice President. Pwedeng through pleadings. Meron po bang masama dito, Mr. Walang President, pleading. na kapag may na-impeach, bigyan man lang siya ng kopya at pasagutin muna siya sa House bago siya pasagutin sa Senate. May masama po ba dito? Wala pong masama, Mr. President. Ang totoo nga po, sinasabi nga na dapat i-repair po lahat ng impeachment complaints kahit na yung pinirmahan ng 1/3 o higit pa, i-repair sa Committee on Justice. Yun po ang paraan siguro para magkaroon man lang ng pagkakataon ng Vice President, kahit na by pleadings lang, makasagot siya. Yeah. Pero Before- hindi nga po Wala ibinigay. hindi binigyan Before mga I go to kababayan. number 5, Walang just because due I like process. your answer, Mr. President, one thing that guides me, no? So I Nakikinig kayo dito sina Soto mga kababayan? Baka nagtakip ng tenga? in coming to my decision with this, I follow 2 books.
One, the Bible, which is of course a covenant between God and people, tayo, and the Constitution, which is a covenant among the Filipino people and the government, no? Alam mo, both books talk about due process. Ang Panginoon, nung kinain ni Adam at Eve yung prohibited fruit, nagtanong muna siya, ba't kayo nagtatago? Hindi nag-accuse, nagtanong muna. Pero alam na ng Diyos. Sinain namin ang mansanas. So ang ibig lang sabihin ng due process, sabi ng desisyon ng Supreme Court, magtanong ka muna bago ka humusga. At ikaw naman ang huhusgahan. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.